Ganun Si pala. Monica na bulong-bulong. Ano ginagawa mo dyan? Mukhang interesting yung Kinakausap yung sarili niya. yung binabasa niya sa computer eh. Hindi, medyo ano ako ngayon, medyo philosophical ako. May mga bagay-bagay akong naiisip ngayong umaga. Parang, alam mo yung beauty queen question na parang, why do we exist? Wala. Ganyan. Wala. Wala? Sige kayo. Wala kang chismis. Ay, hindi. Sige kayo. Mamaya may Ikaw chismis si yan. Kika. Siya si ano eh, siya si issue and chismis girl nandun sa bahay. Hindi ako medyo Ano ba yan? curious kasi ako kung bakit ba nag-i-exist ang tao. Tapos, namamatay din, di ba? Parang bakit, kasi tinitingnan ko yung sagot ni Brother Eli about it. Kasi I remember parang may nagtanong sa kanya before, na parang bakit nga ba ganon? Nag-i-exist pa ang tao sa mundo, nabubuhay pa ang May tao sa pinapanganak, mundo. tapos Pero in the end, namamatay din naman Pati sila, no, di ba? forever, no? Walang forever. Yeah, bakit kaya? Yes. Bakit? Meron pa kasing iba tayong pupuntahan. Hindi na, kumbaga itong mundo, hindi ito ang talagang destino ng tao. Meron tayong pupuntahan doon sa kaharian ng Diyos. Kung maliligtas ka at susunod ka sa Diyos, mamamatay ka rito, pero dadalhin ka naman doon sa kaharian ng Diyos pagdating ng araw. Kaya dito, tumatanda tayo, saka lumilipas tayo, namamatay tayo, kasi itinakda ng Diyos yun sa tao. Basahin natin ang 9:27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pagkatapos ng kamatayan, may darating na paghuhukom. Yung darating na paghuhukom, pag bumalik na ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Kaya dito sa mundo, mamamatay talaga tayo. Nakatakda kasi yun eh. Pag hindi ka kasi mamamatay, mahihirapan ka. Tinan mo, pag matanda ka na, may rayuma ka. Pag may rayuma ka na, mabubuhay ka sa 1,000 taon, ako, kawa-awa ka naman sa katakot-takot na hirap na aabutin mo. Yun lang masakit ang ipin mo eh. Sa 1,000 taon kang masakit ang ipin eh. Pag hindi ka naman, ayaw mo na sigurong mabuhay nun eh. Dito sa lupa may sakit. Dito sa lupa may mga problema. Dito sa lupa may iba't ibang mga bagay na hindi magandang ginagawa ang mga tao at ang mga demonyo, masasamang espiritu. Kaya ang Diyos, ang kanyang mga anak, aalisin niya rito pagdating ng araw, dadalhin niya sa kanyang kaharian. Yun ang dahil kaya tayo namamatay dito, tumatanda, na ang gusto ng Diyos habang tayo buhay, bago tayo mamatay, gumawa na tayo ng kanyang kalooban, yung mabuti ang ating gawin, para tayo makarating doon sa buhay na walang hanggan. Ang tawag doon sa Biblia, buhay na walang hanggan. 1 Juan 2:25. At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Tamo kapatid, ang sabi sa Biblia, ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Sabi sa Cebuano, ug kini mao ang saad nga gisaad niya kanato, nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Ayon, yun pangako ng Diyos yun. Kaya dito sa lupa, mamamatay ka talaga. Kasi yung buhay na wala ng kamatayan, doon sa langit yon, sa kaharian ng Diyos. Alam mo na, Doc Yun John, pala. Angel, di ba? Paano naman kung matandang-matanda ka na lahat ng sakit nasa iyo, na di masyado ka lang hirap na hirap noon. Tsaka parang ang final destination natin, hindi dito, di ba? Correct. May kapupuntahan with talaga our creator tayo. talaga. So, bakit ka, kumbaga, magtsatsaga Matatakot. dito sa mundo kung if you can be with your creator na talaga naman mas magandang lugar, di ba, kumpara Kaya sa nga, di ba, Monica, dito. sinasabi rin nila parang kung kinakakatakutan mo yung last day mo, wag, because ito yung parang after ng last day mo is yung birthday ng eternity. Diba? Yun yung sinasabi Ako nila. tingin ko doon, pag kinatatakutan mo yung last name mo, ibig sabihin loko-loko ka. Loko-loko eh. Marami kang ginawa kasalanan. Marami kang ginawa sa Marami
marami ka pang donut. unfinished business. Oo. Oo. Kaya, di ba sabi di ba napag-usapan na natin yun, na kapag mahaba ang buhay mo dito, ibig sabihin ang dami mong chances na i-redeem yung sarili mo. Oo, Correct, mag-repent oo. sa mga kasalanan Correct. mo. So, sana Dapat nagre-repent ask for ka na. forgiveness. Oo. Hindi Pero naman ayun porket naman pala. magre-repent ka, sabihin mo naman, gagawa ko kasalanan ngayon, magre-repent na lang ako later. Of Wag course naman. not. Diba? Of Wag course ganun. not. O, ayan, sige. So, ayan. Sige, pagpatuloy mo yan, tapos share ka pa sa amin later. ha? Philosophical morning to eh. Aming Rina, tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang mayroon, Good tayo morning! ay magkwentuhan. Good morning! Ginawa niyo pa ako ng kanta talaga, ha? Alam ko, ang lagi niyo akong hinahanap-hanap dito sa pondahan. Of course, para masaya ang ating morning. May ba? Meron, of course! Sige. Knock-knock. Knock-knock. Knock-knock nga! Knock-knock. Ay, ano, knock-knock. Ano, who's there? Who's there? Who's there? Doris. Sige, tanong nyo. Doris. Doris who? Doris Lack, kaya nga ako nag-knock-knock. Kung di naman sarado yung pinto, hindi naman ako magna-knock-knock, di ba? Doris Lack eh! Di ba? Ay, nako! Ay, nako! Ba, di ka Ay, umakakuha. ang slow nyo! Ang Doris slow Lack. nyo! Doris Lack nga Kaya nga eh. siya nag-knock-knock. Oo, Doris Lack. kung bukas naman yung pinto, hindi ako nag-knock-knock, di ba? Iba naman yun. Doorbell siya. Di ba? Napakalalim. May mga pagong talaga dito. Hindi ko na-pick up. Kuya, Pero kayo ba, mahilig kayo sa mga maanghang na pagkain? Maanghang. Katulad, Bicol Express. Ano pa? Mga chichiriyang maanghang. Laing. Oo, tama yun. Lutong Bicol. Sili ice cream. Oy, hindi ko pa natitikman yan pero narinig ko na yung sili ice cream na yun. Pero Yan, hindi ko alam kung meron din silang tinatawag na ingredients. Sili shake. Sili shake. Meron yan. Kasi yung mga Dun sa ano daw, Pagsawa. maanghang, meron daw silang ingredient na tinatawag nilang capsaicin. Oo, kasi nakakapagpapayat daw ito. Dalawang epekto niya, no? Tumataas daw yung metabolism ng isang tao or secondly, nasusuppress yung appetite niya. So, sa mga gustong mag-diet ng konti o kaya pumayat ng konti, ayan, pwede silang Totoo yan. mag-take. Sabi nga nila, Ginawa ko kasi yan eh. talaga? Wheat bread with sili. So, yun lang kinakain mo? Di naman nata masarap yun. Tinuro sa akin yan ni Big Tan. Bigtan. Okay. Tikman natin kung masarap yun. No? Pero kasi sabi nila, Masarap. 1 Gusto mo, kainin gram. natin ngayon eh. Huwag naman, ayoko naman. Chili Monster, oh. Sili, Hindi, oh. sili Sili talaga kasi capsaicin. nakakatunaw yan ng mga taba. Tama. Nakakatunaw siya ng mga taba. Lalo Actually, na 1 kung gram. kakainin mo yung sili. Buong sili. Fat oh. burner. Pero dun sa mga fat burner siya, pero dun sa mga obese at saka overweight na, Ayun. 'di ba? Yun medyo mahirap daw. Hindi daw pwedeng maging hindi daw pwedeng maging dependent Bakit ka ng kay isang 40 tao nakatingin? sa capsaicin. Sino pa ba obese dito? Tsaka overweight. Mga nagtatago ng Diba? tiyan dyan, no? So yung 1 Ipit gram na ng ipit. capsaicin daw, nakakatulong daw yan sa metabolism, tsaka pampasuppress ng appetite. Katulad ni Direk Lito, kailangan niya ng 1 gram a day. 1 gram? Oh, 1 So, gram a gano'n day, ano? at Gano'n least, ano? diba? Wala At saka na. ang nababurn niya, hindi kung saan fat talaga siya nakakoncentrate sa tummy area. Tamang-tama Wala na, ngayon. slim na ngayon. Diba? Si So, Direk magandang Lito. bagay ang capsaicin na yan, o kaya chili. Anong klaseng Ayan. Dapat siya kay Bibia yung mga Kahit anong parties natin. klaseng sili, kahit yung mga red bell pepper nga, meron basta silang sili. konting capsaicin. Oo. Nakakatulong Doon sa talaga kanilang magpapayat Bakit si ingredients. si Bibia yung mga parties natin? Ba't nakita ko pa na ikain ng silit pero hindi naman napayata. Baka ibang sili yung kinakain niya. Baka kumakain na ng sili. Baka sili candy. Hindi. 3 kanin tapos sili. Ulam. Isang sili lang naman pala eh. 3 Gano'n kanin naman eh. pala kayo eh. Paano kang... Hindi equal. May sili ba kayo dito? Bibili nga ako para sa bahay. Wow. Wala Alin? ba? O sige na, Sili, hindi pumunta ka ako sa totoo inyo. yun. Text mo Tapos, si Kika, tapos pag mamalagay. nag-exercise ka, O alam mo? bukas kayo naman mag-knock-knock ha. Oo. Abangan Kami ko naman kayo yayari ah. sa'yo bukas. Bye-bye! Sige, ay, balik ka ha. Alina, alina. Tayo ay magkantahan. Door is locked. At kung tapos na ang awitan, Door is tayo locked. ay magkwentuhan. Tuhan.
Tayo'y Medium nila. Ay naku, Doc, alam mo ba sobrang Ikot-ikot ako pagod dito namin ni kanina pa. Diego nitong weekend. Ang daming activities. Tangay sinulit ang long weekend. Oo, long weekend talaga. Uy, pero anong working ano yun? Hindi Working, bakasyon. oo. Working holiday. Working holiday. Oo. But then again, syempre, para naman ma-reward namin yung mga sarili namin, sabi magpaspa na lang kaya tayo, pag-massage tayo. Pero, Ay, sarap. oo, diba? Pero I want to try yung hot stone massage. Ano ba, may benefits ba yun, Doc? Actually, oo, maganda yung hot stone massage, no? Kasi ang ginagawa dun sa hot stone massage, Iniinitan. hindi yung rocks or yung Oo. stones na, yung medyo flat na Yes. makinis. Yes, yung pinapanghilod yun Oo, eh. volcanic yun actually. Oo. So, ang difference dun sa normal na bato, na matagal niyang nare-retain yung heat. Okay. So, kapag ang gagawin ng mga masahista, ilulubog siya sa warm water, sa hot water. Kasi papatong niya yun muna sa'yo, depending on yung kung saan area yung masakit. And then they can actually use it also pang antay Ina-rub. ng mga nuts, pang yun mismo yung, kumbaga, pwedeng gamitin nila yung hands nila. Or, kung medyo Yun. matigas, pwedeng yun yung gamitin nila na pang tanggal ng yung tinatawag namin na mga thought pads or yung mga knots nga sa muscles natin. Ngayon, actually, may Sa 5... ibang tao ang tawag lamig. Oo, yun. Actually, Lamig, yun di ba? yun. Lamig. Totoo pa yun? Oo, May lamig sa katawan? O sabi-sabi Okay, lang? sa medicine hindi siya lamig. Sa Oo, medicine, knots siya, thought knots. bands siya. Thought Ibig band. sabihin nanigas yung muscles mo because of lactic acid production from yung normal na paggamit. parang paggamit natin. No? So, nagkakaroon siya ng, nag-accumulate siya doon, tumitigas siya. So, yun yung tinatawag na lamig ng mga Matatanda, manghihilo, oo. matatanda. Ngayon, So, kapag anyway. nagpa-hot stone massage ka, meron siyang 5 benefits actually. Wow, 5. The first one is Not pain one, relief. but 5. Not one, but 5. Pain relief yung una. Tawa yun. Not one but five. Not one, but 5. Not one but five. So, pain relief, it gives you relief from the pain, obviously. Kasi Yes. pag I minamasahe can mo yung imagine. muscles, nare-relieve ka yung pain. Ngayon, the reason why it relieves you of the pain is because it actually decreases the spasm in the muscles. So, yun yung second benefit niya. It decreases the spasm in the muscles. When the spasm and tension is decreased or removed, nababawasan yung pain mo. Pag nabawasan yung pain mo, nare-relieve yung stress mo. Yes. So, yun yung third benefit no, nare-relieve yung stress mo. Ngayon, kapag lumambot na yung mga muscles mo, nag-i-increase yung joint flexibility mo. Kasi nagagalaw mo na siya ng gusto, nababawasan yung pain. So, nag-i-increase yung joint flexibility mo. So, yun yung number 4. And lastly, alam mo bang nakakatulong siya na para makatulog ka? Sleep, helps you to It sleep helps you to well. sleep well. Better sleep siya kasi nagiginhawa ka, nare-relax ka, nais yung tension. Pero gusto ko lang ipaalala, hindi siya for everybody. Yes. Number 1, kapag may mga breaks ka sa skin, may sugat ka or say Hindi meron kang pwede. allergic reaction, dahil sa ilulubog siya sa hot water at bato pa rin siya, hindi siya maganda para doon. Kasi posibleng lumipat. Kunyari, may bacteria. Tapos papasok lalo dun sa sugat mo. So, hindi pwede baka yun. ma-infect. Oo. Hindi rin siya maganda dun sa mga tao. Yung may mga malalaking varicose veins or yung may mga heart diseases and vascular diseases. Kasi pag ginamit mo siya, mainit siya eh. So, pag nilagay mo dun siya sa area, so pwedeng lalong mag-swell yung blood vessels. Tapos, pagka ganun, hindi siya okay. Kasi mas lalong mamamaga, posibleng pag ginanon mo pa ng bato yung blood vessel, posibleng mag-throw off ng thrombi. Tita Angel, may gusto lang akong itanong kay Ano Doc yung Janice. nakakabay natin? Alam mo, hindi pa ako nakaka-experience ng nitong hot stone massage. Pero yung Ventosa na try ko na, paano ba to? Kasi sa Anong mga difference? picture kasi, sa mga picture sa kukwento ko spa, sa'yo yan, pero parang sasabihin- nilalagay lang dito sa likod. Pero Oo. paano ba yung procedure Sabihin ko nito? sa'yo yan, pero may isa pang importante na hindi pwede sa hot stone massage. Diabetic. Talaga? Because you think it's just a simple massage with hot stone, Because diba? it's hot. Sometimes they don't know na their skin is burnt already. Because yung healing di ba? Hindi. It's not the healing, Sensitive pero pala yung ang sensory. Yung sensor. Kasi yung meron tayong tinatawag na peripheral neuropathy for diabetics.
So, kung medyo alangan yung patient ba, Tito mismo Diego? dun sa kanyang pakiramdam, Yes, yes. hindi siya Pero recommended. Doc, Correct. pag yung pinag-uusapan yan, direct heat, di ba? Direct heat Pero siya pag eh. indirect, parang isang sauna, kasi may nakikita ko ibang diabetic patients na Okay recommend lang ng yung doctor sauna. na mag-sweat out. Okay lang yung sauna Wag lang kasi yung direct. hindi siya diretso Yes. nakaano. Yes, oo. At saka pag iano ko lang, pag nag-sauna tayo dapat 10-15 minutes lang. Yeah, Yeah. oo. Kasi not so much. nade-dehydrate eh. Yes. So yun, may oras siya. Eh minsan kasi din yung hot stone, diretso sa kamay mo, diretso sa body mo yun. So kahit na sandali lang, kung hindi masyadong nararamdaman ng pasyente, na-scald na pala siya. So in essence, Doc, yung function ng hot stone is when you put it on a direct surface, that area kung saan may heat, ang general rule pag may heat, lalakas yung blood flow. Yes. Because dilated ka, di ba? Correct. So that area will have extreme blood flow. Kaya sinasabi mo, pag may lactic acid ka, baka mag-accelerate yung bomba ng blood sa area, mamaga. It Ganun will, ba? well, kung okay lang yung sa lactic acid because nga, parang it basically decreases the tension So, in the kunyari ako, muscle. Doc, That's may gout. fine. Pero yung, bawal sa gout, mamamaga Sa direct lalo. area, bawal ako. Oo, kasi yun nga, parang kung sobrang swollen siya, Dadagdag pa ng flow. oo. So, Mas yun. lalo mamamaga. Si Tito Diego ba, Doc Janice, pwede pa siya mag-hot stone? Oh, may gout Oo, siya. pwede ba yun sa taong may Hindi gout? Hindi siya Kasi pwede. mamamaga lalo. Massage lang pwede. Hindi pwede siya, not on the areas where it's already swollen. Okay. So, kunyari, Sa likod back- pwede? back Sa likod, pwede di lang. naman Oo, swollen yung pwede. pwede. Pero kung sa tuhod niya, wag. Tsaka dun sa Tsaka maliit lang yung Tsaka- bato, no? Huwag yung mga Wag yung boulder. ganyang kalaking bato. Oo. Anong klaseng ba't yung bang ginagamit dito? Yung tawas, Volcanic. yung panghilot, o yung nasa Volcanic garden? daw. Nila Yung mga natunaw yun. Wow, Klaseng bato ito? Hindi nasa garden lang, yung mga flat na Ano makinis. ba? Volcanic Yung sa garden, chorba. ano? Volcanic rock Volcanic na siya. rock, Ikay. Ang tawag sa kanya, basalt. B-A-B-A-S-A-L-T. Basil salt. Hindi, basalt. Binoble? So, yun yung material nung... Papakatalino eh. To retain it. So, meron pang isang Volcanic siya. may isa pa, although it's not available sa lahat ng spa, pero yung mga volcanic ash naman, Yeah. yung ilalagay mo yung sarili, ibabaan mo yung sarili mo until sa leeg. Ang sarap naman, no? Parang mud Ano bang tawag doon? Oo, Parang mud mud bath. Pero ang ginagamit kasi Heat nila, din yun. correct, tsaka volcanic sand or ash ba ang tawag nila Kasi doon? nga, nagre-retain siya ng heat. So, puntahan natin yung sinasabi mo naman, yung ventosa. Ang difference ng ventosa dun sa hot stone therapy or hot stone massage is they use cups. Ngayon, iba-iba siya eh. Yung makaluma, mga baso, maglalagay ng alcohol na may flame, lalagay sa loob. Kaya So, nagmamamark eh. Nagmamark sa likod eh. tapos, ang mangyayari nga, so ganun, pag binres sa skin mo, yung air na nagko-cool, it produces a vacuum sucking the skin up. And that's why umaangat siya. Matatakot ka pag Yeah. nakita mo. Nakaganon yung Bilog-bilog. skin Bilog-bilog. eh. Oo, Yeah, kasi nga oo. hinihila siya. That's Kaya right. napagkamalan ako ng nanay ko, binugbog daw ako ni Dudu. Pero, yun nga, ang ano doon is, ang mechanism naman doon is the vacuum actually sucks more blood to the area. Kaya siya parang yung tinatawag nating chikinini. Oo. Kasi ganun yung mechanism niya, no? So, hihigupin niya more blood flow to the area, producing healing also. Kaya, So, kailangan nawala yung pain mo. proper areas ang paglagay ng mga cups. Back lang, back. Oo. At saka ngayon iba na, well, depende. Meron pa rin mga spa na gumagamit Sa ng mukha cup mo, meron? mismo. Meron naman yung iba, yung suction cups na yung ginagamit, yung may valve na. Pinapump. Sige, kayo sa mukha daw naglagay ng cup? Sa Thailand, Doc Janice. Pwede May rin parang kasi. bentosa. Mga maliliit. Maliliit na cups. Sabi Yun ng na yung parang masahista, pinapump lang. para daw mawala yung pisngi ko. Pero, andyan pa. Definitely, hindi effective. May pisngi ka ba? Sa airport nga, nakakala ko, meron daw ako dito. Ano po yung nangyari dyan, ma'am? Sabi ko, ay, nagpaspa lang po ako. Pero teka lang, going back dun sa stone massage, bago na tayo makapag-decide kung talaga mag-hot stone massage kami. Kasi kanina nabanggit mo nga, pag sauna, dapat 10 to 15 minutes lang. Pag hot stone massage ba, meron din bang limitation? They yung apply time the that you stones want to around apply? 5 minutes. Ah. So, less mabilis lang. Mabilis lang. Kasi And then nawawala na heat. And then they start massaging. Oo. Kasi dati ang ginawa naman ni Diego nun yung hot bean bag. Yes. Sarap nun. Oo. Hot bean bag. Ginagawa ko rin yun Masarap kapag yun. nagpapamassage ako. Sa So, joint, same oo. effect, Ko same dito, effect lang oo. dun sa Kaya hot stone same. massage. Kaya lang kasi yun, kumbaga, mas
iba yung heat nun, diretso talaga Oo, siya. At saka sarap. matagal nga niya na... Nirarub pa Is that ganun. safer? Yung hot bean massage. I think it's the same. As The long as same, alam mo yung kung paano yung dapat Basta in essence, Doc, gamitin. yung heat, basta heat applied Oo, at properly. saka hindi. Kasi kumbaga, ang dun sa isang article na nabasa kong, importante, licensed yung spa na pupuntahan mo. Pati Yung iba kasi yung hindi Trained. yung nabasula yung Trained yung, ginagamit. trained yung masahista Correct. na magmamasahe sa'yo. Exactly. Hindi yung kung saan lang nag-training. So, Correct. At least yun yung mga DOH na or Oo, TESDA. certified. TESDA or marami Massage nagsicertify therapist. sa atin ngayon yan. So, Oo. yun. So, Kasi hindi naman biro yun, Doc, diba? Kasi there are points na pwedeng tamaan kung at hindi... saka pwedeng nilang mabagal. mabali yung mga buto Exactly. natin, Oo. pwedeng ma-dislocate yung mga joints. So, kailangan very ka rin dun sa mga nagmamasa. Yung mga pinagpupuntahan natin ng pangmasahe din Pangmasahe. talaga. Tsaka baka ma-burn yung skin mo. baka ma-burn yung Mainit skin. yan. Oo. So, ayoko nga yun. ma-burn. I want you to burn. Thank you, Doc. Pamasahe Thank ka you. pa. Jego, Sama maganda niyo ka naman na ng kami. pera pang hot stone massage. Sa Friday, Ako na lang magpapakastone. gagawa ng hot stone. Kuha ka dyan sa labas sa hardin Dito natin. mamaya, papakuha ko. Huwag yung mga tusok-tusok na ano na bato, masakit O diba, yun. nakinot ka na din. Kunin mo na lang sa garden natin. Cactus massage. Dito, maghahanap ako. Sige, Teka. maghanap ka dyan. Gahanap ako ng Magluto ka stone. muna, Kika. Sige, Nagugutom sige. na kami. Maghahanap muna ako, Dok, ng hot stone natin. Dok Janice, Tuesday naman. Samahan mo kami ni Tito Jego sa kusina. Ano ba lulutuin niyo Oo, muna? naku, masarap itong lulutuin namin. Ano? Anong Uy, may dala akong chef. Tatlo sila. Yung chef, oh. Nahiya si Dok Janice. Hoy, morning! Ano pala gawin niyo? Coming sila from STI. Si teacher na chef. Binibiro ata ako nito eh. Sabi ko anong gagawin niyo, magluluto daw. De, ano ba recipe mo? Healthy meatballs. Ah, healthy. Bakit healthy? Mamaya malalaman na. Huwag natin gawin healthy. Konti lang. Jego siya yung teacher nila, tapos yung Yes, dalawang of course, estudyante. oo. Oh, si teacher Ba, very good ah, very Patrick good and ah. Jasper. May pasok na ba kayo ngayon? Meron na po. Talaga? Ba, sinama kayo ni teacher ah. Oo, ito pala ang classroom nila ngayon. Sige, go, prepare na kayo. Ay, Oh, Dok nako. Janice, wag kang mahiya. Halika, Doc, panoorin mo Dito tong si ka. Angel magkalat sa kusina. Halika dito. Join the fun. Magkalat ka sa kusina. Halika dito. Na-intimidate si Doc Janice. Ano mo kasi, Doc? Gusto ko yan. Halika, Pwede, Doc. pwede ba tumikim ako? Since di ba pasukan na ngayon, pasukan kailangan si Angel matuto mag-alaga naman ng Doc Ja, at magluto. panoorin dito ka. Kayong dalawa. Kailangan Hoy, kayong dalawa. Kayong dalawa ang magluto Kailangan niyan. matuto ka from me para maging magaling ka. Ayan. Turuan mo naman si Doc ng ano, magluto. Correct. Kita, Doc, ha? O, go. Palagay ko, lulutuin ko may bacon eh. Pagsilbihan niyo ako, upo muna ako doon ha. Pagsilbihan niyo ako ha. Sige, galing. o, Yes, go. boss. O, go. Sige. O, anong gagawin mo? Alamin natin. Anong Kasi gagawin pili natin ko may dito? bacon eh. Di ba yung ingredients ko may bacon yan. May pasta yan. Tapos may cherry tomatoes, yung maliliit na kamatis. Kamatis, oh. Salt and pepper, Italian seasoning. Of course, yung sabi ko, bacon. Doc, of course, kailangan natin ng cooking oil. 2 tablespoon lang pwede na. Arangkada na tayo dyan. Tapos pasta, at saka pepper flakes. Ganon din, egg, at saka heavy cream. And of course, Parmesan cheese on top. Alam mo, Wala mo kung ano ito yung yung gagawin ko. carbonara eh. Carbonara, pero Oo. roasted something pangalan. Oo, ito yung, kumbaga parang this is more the more classic Italian carbonara kasi hindi siya katulad nung creamy carbonara as we know it. O so sige nga, paano ba ito ginagawa? Turo Ito, mo na. Doc ha, makinig ka mabuti at manood ka. Paghihirapan ko to. Yan, yung ating mga cherry tomatoes, sagyan mo ng salt and pepper. Tapos Italian seasoning. Monica, excuse me. Yan, tapos 2 tablespoon ng cooking oil at saka yung bacon, lagay mo. Ganun din yung pre-boiled pasta natin, Doc. Tapos lagay mo na yung pepper flakes para may konting anghang. Then of course, dun sa bowl, lagay mo yung egg at saka yung heavy cream and of course yung Parmesan cheese. Mix mo lang, Doc, para sa ating sauce. Then when you mix it, pour it na doon sa ating pasta and bacon. Then, voila! Ang ating roasted heirloom tomato carbonara. So, pag titignan mo, hindi siya katulad nung Pinoy Yung carbonara Pinoy na very carbonara, rich, yeah. very saucy. Oo. Sa Europe kasi noon, yung sa Italy, ganyan yung carbonara nila, dry lang. Wala akong makita Kuha ng kita ng tinidor. fork. Kuha kita ng fork. Yun. Pwede pa tumikim din
din ako, mukhang masarap. Alam ko, pasta girls ka. Okay lang ba? Pero mauna na kayo, tsaka Sige, na go. ako. Hindi, alam mo kasi pag ako nagluluto, hindi ko masyado tinitikman. Pero ito, angel hair yung pasta niya. Angel hair. Baka mamaya buhok mo to, ha? Yes, amoy, Puti, ang lasang buhok mo. Antonia hairdressing Sarap. salon yan. Ito nga, tikim din ako. Sarap ba? Pwede. Kung gusto mo, pwede mo din siya Pwede ka lagyan. nang mag-asawa. Pwede na. Pwede mo din siya lagyan ng mushroom if you want. Diba? You can play around with the ingredients. Tsaka kahit anong pasta pwede kahit anong gamitin, pasta ano? you can use. Diba? Kung Tsaka gusto mo mabilis yung siya, mga... pang baon. Yeah. Pwede. Parang Tas gusto ko mag-round 2. Okay lang ba, Dok Not Jan? your usual baon. You can have it. I'll cook some more if you want. Wow! Kapag lingkod. Tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magkwentuhan. Danny, Ah. ano ba yung naging kaso nila Marcos? Mabigat yun. Murder yun. Murder. Bakit naging homicide? Pinatay naman sa kulungan yun. Eh, baka sa bahay pinatay. Bakit sa bahay? Homicide, yan. Homicide. Homicide. Pag homicide pala sa bahay. Sa bahay. Eh kung sa labas pinatay. O di outside. Pinatay sa abroad. Ikaw naman. Stateside. Ay, yung pinatay, yung magkatabi, pinatay. Side by side. Ito. Pinatay o nagsarili. Nagsarili. Suicide. Correct. Suicide. Ito. Attorney, ha? Pinatay sa bukid. Pesticide. Ano pa? Meron pa. Nakakwenta-kwenta. Joke to. Sige na. Pinatay sa ilog. Pinatay sa ilog. Sa ilog. Riverside. Wala kang kwenta-kwenta, joke. Sagot na sagot siya. Seryoso na. Seryoso. Tanong to ni Aldrin Solibete, kasi may kamag-anak doon sa Marawi. Eh di ba binomba yung Marawi? Nasira yung bahay. Dahil sa pagbabawa ng aeroplano, ng mga... Oo. Eh ano ba pwede nilang makuha sa gobyerno? Yung bang nasira na bahay, pwedeng isingilin sa gobyerno dahil Damage, sa ganon? Una muna, siyempre yung pagkuha sa gobyerno, titingnan natin yan later sapagkat ang gobyerno magkakaroon ng tinatawag na Meron rehabilitation plan. Nagkaroon at magkakaroon po ng 10 bilyon na inisyal na pondo ang ating pamahalaan. Hindi po natin alam kung yan ba ay ipapautang, magiging pautang na mas mababang interes o ibibigay ng libre o magkakaroon mismo ng pagpapagawa ang pamahalaan ng mass housing project doon po sa Marawi. But ang importante po, may 10 bilyon. Sa susunod, dadagdagan daw po iyan. At siyempre, may mga darating pa po mga international donors at saka yung mga private donations. So, at this point, hindi po muna natin masasabi yung tungkol sa dapat bayaran niya sapagkat sinira talaga niya. Kung tutuusin, walang liability ang pamahalaan doon. Sapagkat gera ito eh. Hindi ba? Ang sinasabi lang po natin, huwag kayong mag-alala sapagkat hindi po pababayaan ang ating pamahalaan. Sure po na meron na naka-designate na pera po para dyan. Hindi lamang yung mga nasirang ari-arian na bahay, kung hindi po maaari mga tulay, kalsada, aayusin po lahat yan ng ating pamahalaan. Kaya nga dapat tayo po, ang ating panawagan, Bangon Marawi, kinakailangan tulong-tulong tayo, hindi yung tuligsa lang ng tuligsa. Correct. At gusto ko rin samantalin yung pagkakataon, meron kasing kumalat po na balita, galing pa sa isang kongresista sa isang makakaliwang grupo na narinig daw niya personally na talagang ang threat daw po ng military ay re-rapin ang ating mga kababayang mga babae sa Kongresista? Oo, Sa kanya pa nang galing. Ito po ay fake news, hindi po yan totoo sapagkat wala po hanggang sa kasalukuyan tayo naririnig na mga reklamo mula sa mga kababaihan doon na sila na-rape o nire-rape. Problema nga, yung mga taga rito nagre-reklamo. Samantalang yung mga taga doon, pabor na pabor. Bakit po tayo kinakailangan magpalaganap ng mga ganong klase mga balita sa kasalukuyan na sila ay nagdurusa? Di ba? Ngayon, dapat nga ngayon, encouragement, dasal at tulong ang binibigay natin sa ating mga kababayan sa Marawi. Hindi yung pagpapakalat ng mga walang kwentang balita. Yung po pakiusap natin sapagkat nasa isang giyera po tayo. At sa isang giyera kinakailangan ipakita natin ang pagtutulungan ng lahat, ano man ang iyong relihiyon, ano man ang paniniwala, at
kahit paano ipakita natin na tayo mga Pilipino. Pero to, sa mga halimbawa, nawalan ng trabaho, ano pwede maging assistant ng gobyerno? Hindi, siyempre bibigyan sila ng mata. Halimbawa, yung rehabilitation. Kung magpapagawa ng kalsada dyan, sigurado dyan. Priority lahat yung mga manggagawa, yung mga trabahador sa construction, siyempre priority yung taga Marawi City. Aminin na po natin, sa kasalukuyan, wala pong, kung kahit na mag-normalize ang sitwasyon dyan, mawala ang maute, na magtatagal po bago maging normal talaga ang buhay nila. Walang trabaho, walang negosyo, kahit professional. Walang, paano? Halimbawa, abogado ka. Yung mga investor. Abogado ka, sino magiging kliyente mo? Yung mga kliyente mo, wala rin trabaho. Correct. Di ba? So ano po ito, hintayin po natin. Magkakaroon po yan ng rehabilitation plan. Katulad po ng nangyari doon sa Tacloban, kung natatandaan nyo. Doon sa mga nasalanta ng Yolanda, nagkaroon ng rehabilitation plan, although mabagal, pero ito po, sigurado mas magiging mabilis sapagkat pinangako ng Pangulong Duterte. Nakabalik na sila. Yung kasi ang kinakabahan yung mga kamag-anak nila Aldon Sulubit, kasi nga ba, yung nangyari sa Tacloban, 4 na taon, 5 taon. Hindi ba ibang ano naman yun? Ibang kaso yun. Siguro pero may kasi sinasabi mo may pondo. Doon hindi lang 10 bilyon ng pondo eh. Umabot halos 100 bilyon ng pondo pero wala nangyari. Hindi, pero kanya-kanyang administrasyon yan eh. Kanya-kanyang administrasyon. Siguro naman kakaiba itong administrasyon ni Pangulong Duterte. At wala naman talaga may gusto. Katulad din naman ng natural calamity. Wala may gusto ng gera na ito. Kung hindi pasukan ng gobyerno yun, di ano na lang itsura ng lalo ng Marawi ngayon. Gusto lang nating emphasize po, ano po sa lahat ng mga problema, hindi pa pwedeng gobyerno lang ng gobyerno. Dahil hindi kaya ng gobyerno mag-isa lang yan. Limitado din ang resources ng pamahalaan. Kailangan tulong-tulong tayo mga nasa Luzon, hindi pa pwedeng salita lang din ang salita. Kailangan meron din tayong corresponding na tulong dito sa kanila. Hindi man pinansyal, kung hindi kahit paano. Yung tumahimik ka na lang, huwag ka magsalita eh. Napakalaking tulong na yan. Kritiko eh. Oo. Dasal na lang ang para sa ating mga kababayan sa Marawi City. Sarap sila dalhin dun eh, no? Sila kaya nandun. Dali natin siya. Ay, sige, Wills na ako. Nakita ko yung abutan nyo, ha? Nakita mo? Masayang tunay. Hay! Masayang tunay. Ang buhay sa kondan ay masayang tunay. Laging masayang tunay. Ang buhay sa kondan ay masayang tunay. Ayun. Kala ko kung ano yung tumunog. Mukhang... Ano, lagaring hapon. Oo. Pabalik-balik. Malapit na yata kayo. Pinag-usapan namin. Wala kita mga jokes doon. Pinag-uusapan. Mga jokes. Anong pinatay ng magkatabi? Side by side. Pinatay sa ilog, riverside. Riverside. Pinatay sa bahay, homicide. Sino ba yung nagjo-joke? Ha? Sino ba yung nagjo-joke? Sino Porky yan? Sila Johnny, Porky. si Johnny. Si Johnny, tsaka si Porky, tsaka si Camino. In fairness, ngayon ko lang narinig yun. Ha? Ngayon ko lang narinig. Dahil lang sa nakakatawa, pero ngayon ko lang narinig. Side by side. Hindi, matatawa ka na lang din eh, doon sa pondahan na yan. Of course. Siyempre. Basta nag-aawitan na yung mga yan. Ade, pinag-uusapan nga namin doon, ano ba yung maitutulong daw sa mga kababayan natin, lalo yung mga nasiraan ng bahay, ganyan. Sabi ko, at this point, masyadong napakaaga. Hintayin po natin yung ipapatupad na, at yung plano na tinatawag na rehabilitation plan, at yan naman po ay may malaking pondo na naka-involve. Ang rehabilitation plan, largely Pro George, magsisimula yan sa yung aayusin ng mga tulay. Mga kalsada. Mga poste, kuryente, mga kalsada. Yung pagdating siguro sa mga bahay na magpapautang yan na mas mababang halaga ang pag-ibig. Mukhang mahirap din, Prof. George, siguro na ang gobyerno pa ang gagastos. Kung mansion yung bahay ko at ang mansion ko ay nagiba dahil na bomba. Hindi na pwede. Hindi naman pwede naman siguro na bibigyan ako ng gobyerno ng 100 million or 50 million. Pero alam niyo mga kasabay, meron akong personal na balitaan, na talagang personal. Ito ay sila ay medyo nakakariwasa doon sa Marawi. Pareha sila mag-asawa na doktor, Tapos yung mga anak nila ay professional. Okay. Pero nangyari nga itong ganitong gulo, alam niyo po, talaga namang ang puso nila ay halos dumurugo sa kailangan mangyari, pumipila sila para lang makakuha ng lugaw. Ha? Nandiyan sila sa iligang, pumipila sila at ang sabi nila doon sa nagbibigay ako'y doktora, pero talagang kinakailangan gawin natin ito dahil nga wala rin kaming nadala. Di ba yun din yung sinabi mo ng nakaraan na kahit mga professionals, kahit ikaw abogado ka dyan sa area, kliyente mo doon. Wala talaga. Tita Beth, paggera, kahit sino ka pa. All is fair in love and war. Kahit walang bangko, hindi ka maka-withdraw. O ang passbook mo, lahat na records mo nawala.
Di ba? Nagiba, Walang nagkadagiba-giba walang na lahat. pinipili At yan. ang lahat Parehas kayo lahat Ang yan. kakainin ng isa, kakainin ng lahat. Or magutom ka. Diyan po natin malalaman mga kasambahay ngayon, yung kasabihan na walang may gusto dapat ng gera. Ang gera lahat po biktima. Ang gera lahat pwede pwede tayong mangyari sa atin yung lahat ng ganyan na pagdurusa. Hindi ba? Kaya iiwasan po natin ng humanity ang gera. Hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo. Exactly. Dahil pag nangyari yan, kita nyo po, wala kang mainom na malinis sa tubig. At yung mga nasa evacuation center, nagkakasakit na. And all you need to do is, dahil may matindi naman ang internet ngayon, bumalik kayo ng Second World War, ng First World War. Tapos yung mag-focus kayo doon sa kung ano ang nangyari sa mga sibilyan. Ako Yung mamaya, mga refugees. tatalakayin natin mamaya, pero mga kasambay, yung gusto ko lang pag-uusapan namin, yung tungkol ba sa tinatawag na fake news. Sapagkat napakadami po, kalat lalong-lalo na sa social media, kahit nga po ang mainstream media ay nabibiktima nitong fake news na ito na tinatawag. Hindi natin alam kung sino ba mga nagpapakalat. May aligasyon na ang pamahalaan mismo, ang mismong ordinaryo mamamayan nagpapakalat ng fake news. May panukalang batas po kasi si Senator Joel Villanueva na paparusahan yung mga nagpapakalat ng fake news. Ako para sa akin po, medyo dapat pag-aralan nila mabuti sapagkat napakahirap pong i-define ano ang ibig sabihin ng fake news. Halimbawa po, nagkukomentarista kami. Siyempre sa pagkukomentaryo mo minsan, may mga spekulasyon ka, may mga kuro-kuro ka. Ikaw po pwede under the proposed law ni Senator Joel Villanueva, pwede ka nang ipakulong at makasuhan. O kaya nagkulang ka lang sa isang detalye. Nagkamali ka. Pangalan ni Bet. Imbis na Bet, ginawa mong Isnilon. Bistyukoy or Batchoy o whatever. Bet Isnilon. Oo, Bet Nilon. Oo. O kaya Betlog. Betlog.com. Pero pwede ka na madimanda doon. Demanda ka na doon. Dahil fake news yun. Di ba? O kaya nagkamali ka sa datos. Nagkulang ka sa isa sa bilang. Yun po pwede ng fake news. Kaya po kinakailangan ma-define mabuti. Actually po, hindi naman kailangan yun dahil meron na po tayong crime of libel. So pwede na pong mapunish, especially kung malisyoso yung pagkakabanggit ng isang balita. Ayun, mamaya po tatalakayin natin yan na mas malawak at mas malalim. Ayan na. Where is she? Hi! Hi, Miss Sheila! Miss Sheila! Ang ganda-ganda talaga. Ang ganda-ganda. Thank you. Best pa yung Take a seat po. Hello, everyone. Beautiful lady. Sheila lang, ano yan eh. Miss Sheila. Oo nga. Kumusta ka naman? Ay, okay naman. Buhay-buhay. Medyo maingay sa labas. Pero dito at least masaya. Yes. Tahimik. Talaga? Kamusta naman? Monica, may tatanong ka yata. May sinasabi kasi si Kikay sa akin. Anyway, tatanungin muna kita, Miss Sheila, kasi meron akong kakilala. Yung anak niya parang kinukuha daw na artista. Kasi maganda eh. Artistahin talaga yung bagets. Ang problema, parang medyo mahiyain yung bata. Yung parents naman kasi parang gusto rin niyang medyo ma-expose para at least, alam mo, ma-overcome yung shyness ng bata. So parang gusto lang niya malaman, parang pwede ba yun? Kaya bang i-overcome yung pagiging parang introvert daw ng bata para sabihin natin kahit pa paano masurvive niya yung alam naman natin, showbiz, parang marami talaga dyan na extroverts o parang extrovert environment talaga siya. Kaya ba yun, Miss Sheila? Well, it's good to hear that there are supportive parents. Kasi yung iniisip natin, porky introvert, medyo shy, ayaw niya sa tao. That's the common notion. But it's not necessarily true. And as a matter of fact, there are a lot of introverts who are who are not shy and who are in extroverted workplace or social setting. Gusto ko ngang sabihin yun eh. Parang we should probably define introvert versus extrovert first. Kasi shyness or being shy is different from being an introvert. Pero very common yan na iniisip kapag shy ang tao, iniisip introvert na. Diba? That's why kailangan natin siyang i-define. May tinatawag na, diba? Kasi I took a test and there were combination introvert and then something else. Kasi I'm an introvert daw. Yeah, merong introvert, may extrovert, may neurotic. Sige. Introvert, extrovert, may ambivert. And these are psychological terms. Sige nga, Miss Sheila, they are states of being. So it's not necessarily absolute.
Hindi porke introvert ka, lahat ng ginagawa mo pang introvert na. Pero so, ano ba ang introvert? Ano The ang litmus introvert? test. Yes, the litmus test. How do you feel after being in a social setting? Pag meron ka bang parting inatinan, medyo ready ka na for the next event. Pagod na pagod ka right after that event. Gusto mo na lang mag-isa. Din So, yun. Yes, Yun ang where you draw introvert. your energy But can, diba be, there- can determine how introverted or extroverted you are. Meron din mga tao that they say that they are introvert, wherein mas productive sila when they are alone. Alone. Okay. Diba? That's the ultimate definition of the introvert because they need their quiet time to re-energize, to recharge themselves, and they need their time alone para makapag-focus. Doon sila masaya. But because they have that moment of concentration, of quiet, pag nandun naman sila sa social setting, sila rin yung mga nagtatribe, sila yung nag-excel. The reason is that they tend to be strategic in their actions. Thinkers sila eh. In their quiet moment, they find the right directions. Yan. Kaya may strengths din yung mga introverted kids. And if the child express any interest in whatever hobby, kailangan suportahan na magulang. And in the same manner, extroverts naman can learn from the introverts. That you can strategize before you talk, you can strategize before you act, so that you can make the plans bigger. So, paano nga yun? Di ba, paano yun kung yung isang tao, tulad ngayon nung tinatanong ni Monica, yung isang tao na introvert siya, paano siya magiging successful in a world full of extroverts? That's a good phrase, no? In a world full of extroverts. Because there's really the extrovert ideal. In many social settings, in many workplace settings, or kahit kung saan ka makakita ng mga tao, ideal talaga yung malakas ang dating, malakas ang boses, magaling magkwento, malakas ang personality. Typical of extroverts. Pero kung nandiyan ka sa setting na yan and you feel you are an introvert, just make sure to go back to your real self pag meron ka ng time. Kasi pwede mo siyang stretch eh. State of being yan. You can decide to be a bit extroverted even if you're introverted. Pero find your moment of quiet afterwards. And be comfortable in your own skin. Kung okay lang naman, hindi lahat kaibigan mo. Kasi yung isang kabarkada mo, buong barangay, kakilala niya. Alam mo, ganyan ka ba ang asawa ko? Obviously, very extroverted ako. Yung husband ko, tahimik lang yun. So kung kunyari sa ganitong setting kami, parang si Diego, nasa isang corner lang yun siya. Pero pag kailangan niya makipag-mingle, kaya naman. Ganyan. May laman naman. May laman naman. Oo, hindi naman yung tipong hindi siya makikipag-usap talaga sa'yo. It's just that I think it's more they prefer, that's their comfort zone. Actually. So it's not, as I was saying a while ago, it's not really that they're shy, but it's just that they're more comfortable being alone, working alone, rather than katulad natin na maraming chika, ganyan. Hindi, introvert. Yeah. Ako rin to, introvert. Introvert kami ni Monica. Yeah, check. I was diagnosed through a test na introvert. And I've worked sa TV, sa taping. Kunyari, nag-taping kami. Ang daming, almost 80% ng mga artista, mga introvert. Mga geniuses, like for example, sila Dolphy. Vic Introverted Soto. lahat yan. But how come they are all thriving sa TV work? Ang daming introvert sa TV. Yeah. Their introversion allows them to think better, to strategize better. So we know the popular introverts, sila Einstein, sila Sigmund Freud, Carl Jung, si Robin Williams. So because they're introverted, Williams. medyo steady sila and gives them time to plan ahead. Yes, but there are other introverts we don't perceive as introverts. Si Beyonce, self-confessed introvert yan. Sige na nga, Angel, maniniwala na ako. Introvert ako eh. Yung mga idol ng mga lolo natin, si Abdul Karim Jabbar. Basketball player. The greatest athletes, the greatest speakers, teachers. I guess it's because na they're more focused, makakaisip sila, na kaya kanilang i-shut out. Their ability to concentrate. Correct, yung concentration. Oo, pero
they also have to know their limits. Correct. Kasi yung rubber band effect, di ba? Pwede mo namang i-stretch yung rubber band eh. Kaya Up to the point na maputol na siya. Oo, Kasi yung pag stretch. umabot na siya sa putol na siya, Hindi na mababalik. Oo. Pero Miss Sheila, sinasabi din nila, one of the secrets daw, para daw for an introvert maging successful nga dun sa sinasabi kong world full of extrovert, is daw you build an alliance. Kumbaga, humanap ka ng kaparehas mo or someone na feeling mo mas makakasundo mo. Para in that way, hindi ka naman feeling left out. Yeah. Of course, that's true. No man is an island. And you cannot work alone kahit you're best working alone. 2 or 3 allies, you know, confidence, people you can rely on, people you can trust. Yeah. Okay lang It naman will kung work. kung ang dami-dami mong acquaintances, tapos 10% lang very close sa'yo, okay lang yun. It does not have to be 50-50. Kasi yung kaibigan mo, lahat nga nung barangay, kakilala niya, di ba? Miss Friendship. Oo. Miss Congeniality. Oo. If you're not like that, then people will understand. But you have to reach out also once in a while. Hindi naman pwedeng ikaw palagi confined to yourself. Especially since you're accountable to stakeholders, accountable to other people. Kailangan ka rin makipag-usap. But as I said, always find that moment for yourself. And maybe it's best to find your personal source of passion. Kailangan meron kang mga interest na magre-revive nung nawala mong energy. Kasi talaga mawawala Otherwise, yan. diba? Wala. It's not gonna And make I think it also will help if the people around you understands. Kasi kung Yung iba kunyari, kasi si Rina, kukulitin ko pa tahimik ng lang ako. kukulitin na Yeah. di ba? Parang syempre, yun, mag-break na yung Or they isa. perceive that person na suplado. Or weird. Di ba? Ay, ang Weird. weird. Or Ayaw makipag-usap. masyadong elitista. Akala mo Parang kung si sino. Doc Joseph Lee na introvert daw na nanonood ngayon umaga. Introvert daw siya. Pinapasabi niya, he is an introvert. Obvious na obvious. Confess ba Si yan? Doc Janice, si Doc Joseph, mga introvert yan. Hindi naman halata Sige, kay din lang. Ay naku, I am such an introvert. Miss Sheila, may tanong ako. For someone like us na very Introvert. talkative, very sociable, posible you ba lang. meron kaming na introvert kami deep inside? O talagang extrovert kami na na wala na. Huwag ka na umasa. Pwede ba akong ma-diagnose na introvert? Ako, I call myself an extrovert, pero malay natin, introvert pala ako. May fake pala rin. As I mentioned, it's a state of being. Parang gusto mo bang maging masaya, edi magpakasaya ka. Gusto mo bang maging tahimik ang buhay mo, edi... Yan yung ambivert. Yun yung ambivert. Parang gusto ko mag-test. Actually, gusto ko tanungin kay Miss Sheila kasi di ba ang dami mga test sa social media. Yung parang test if you're an introvert or extrovert. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Gaano ba ka, accurate is that? ka-accurate, ka-totoo? Usually, if they're free tests online, they're incomplete. Pero kung... Kasi you have to pay for the complete pack. Pero, ng test. yun nga, ikaw yung ikaw yung makakaalam. Do you draw energy from other people? Or do they drain you? Yun lang ang simple na. There are some people who drain me. That makes me want to be introvert. After this engagement ba, ready ka for the next event? Yes. Yun yung parang nabanggit sa akin ni Miss Sheila na minsan na pag-usapan namin, parang to test daw kung gaano ka ka-extrovert. Kung may pinuntahan tayo pare-parehas na engagement, kung sino daw yung parang pinaka-energized right after the event at gusto pang rumampa after. Parang yung pinaka-extrovert. Teka lang, kailangan may kategory naman. Yung baka Kasi meron iba talaga na given na we all started na ganito, normal na hindi walang yung isa or Tsaka ganyan. hindi, syempre yun na nga. I think we have to categorize. If it's like 3 in the morning already, syempre you don't expect naman us to be hyper pa. May oras din naman siguro yung... Oo. Kumbaga parang ideal lang. Yes, ideal setup. Parang gano'n. And since these are not absolute definitions of a person, meron ka rin i-consider na personality profile naman. May mga personalities who are very sensible when it comes to other people. So even if they're introverted, kaya nilang mag-reach out. Kaya nilang umintindi. Ang siguro, to answer the question of Kikay, how do I become more of an introverted individual? Kunin natin yung maganda.
The introvert is someone who's a natural listener. Na-enjoy niya makinig, mag-appreciate ng ibang tao. So, what the best learning we can get is think before you talk, think before you act, and then reflect on your actions. Okay. Yes. Sige. And then- Sheila, kunin ko na lang yung number mo para sabihin ko doon sa friend mo kapag may mga questions pa siya. Sabihin ko sa friend ko yung contact number mo para pwede kanya i-text or Yes, Monica, and she can also come to Talk Shop. We're open from Mondays Sa through Makati. Saturdays for any courses for introverts, extroverts, on speaking, writing, personality development. It's 0917-790-5588 Okay. or landline 894-5588. They can also visit Talk Shop website at talkshop.ph. Okay. They Thank wanna you, know Miss more. Sheila. We have to go, Miss Sheila. Thank you. Thank you. Thank you. Sasama ko. Let's go. Let's go. Bye-bye. Bye, Sheila. Isnilog, siya ba si Hapilog? Hapilog, siya ba si Isnilog? Marami, doki na negosyo. Marami, tulong na bahay niya. Ano nangyayari sa'yo? Porky, ano naman iniyak Oh. nito? Ano nangyari sa tenga nito? Si Direk may kasalanan yan. Si Direk? Bakit? Kasi noong nakaraang araw, hinaharap si Bin dahil meron kami shooting. Binigay ko yung number ni Bin. Tinawagan siya. Ano ba't masakit ang tenga Kasi nito? tinatawagan si Direktor ng mga plancha. Akala niya, yung nadampot ang telepono, plancha. Ay, yung telepono. Plancha ang ginamit. Ayun. Ganun ba? Kawawa ka naman. Bakit dalawang tenga yung masakit? May nakalimutan si Direk. Tumawag uli. Double whammy. Double ka talaga. Doon ka na nga. Doon talaga. Ay, sir. Morning po. Morning. Sir George. Bigay mo na, Porky. Pinag-uusapan natin kanina pa. Alam mo ba kasi, Sir George, pagdating sa ekonomiya, expert. Yung tanong mo kay attorney, baka pwedeng itanong mo sa kanya Kasi, ngayon. tuloy. Sir George, yung sa marami na nangyari, di ba talagang totally damage siya paano makakabangon yun? Epekto ng ekonomiya. Talagang durog na durog. Yung construction na yan, pagka na-damage, ay mabilis lang mangyari. In the sense na lahat ng mga syudad na nasira dahil sa mga gerang ganyan. Actually, pag-rebuild yan, mas maganda pa ang lumalabas. Okay. Ang importante ay ma-resolve o ma-minimize yung mga future incidents na gano'n. In this case, meron tayong reason to be optimistic dahil several factors. Isa ay napakabilis ang galaw ni Duterte. No? Hindi mawasan. Today in the globalized world, hindi natin maiwasan na may terorista kung saan-saan sulok ng mundo pumupunta. No? Pero he moved very fast. Even though some people are saying he said he will be finished in 1 week and it took more than a month. Pero actually, kumpara sa ibang mga bansa, napakabilis na. Kasi yung mga iba ay masyadong negative mag-isip. Yung ibang bansa, taon-taon na eh. Sila pang they're the ones telling us that it's taking too long. No? And also, we've seen this president, although he moves fast, may humility rin at may empathiya. Because even while he is dealing with this issue, he immediately cut short his trip sa Russia. So very decisive. The business and the world community likes that. But he also made a ceasefire during sa Eid Fitr para ma-respeto yung sa mga Muslim na ano. So he's the president ngayon that has the best chance of solving many of our problems, so we have to work with him. Kasi he has part Maranao. He's the first from Mindanao. He has Chinese blood. Sinasabi nila na magkakaroon ng malaking problema sa ekonomiya ng bansa. Apektuhan. Yung gera dun sa Marawi. Right now, almost no effect sa investors dahil sa Marawi is not a major producing center. Saying that, no, so most of the people, if they come out, it's destroyed. They are consumers, so they will come out and consume somewhere else. So hindi masyado. Pero hindi ibig sabihin gusto natin lumaki.
at maisip nilang pumunta pa sa ibang lugar. But we have to be prepared that they will go anywhere in the country because that's the nature of terrorists. If you enclose them in one area, they go to another area. Hindi ba matatakot ang mga negosyante? The foreign investors are mostly not, they will be wait and hold, but the local investors walang humihinto. Dahil sa paghuminto, kayong kalaban mong papasok. No, so right now San Miguel, Shumart, Ayala, they're going all over the country at kung saan pumunta yung mga malaki, mga maliit at medium size susunod. Doon sa sa tingin nyo yung parte naman ng tourism, baka maka-apekto yan. Yan sa tourism, maka-epekto sa Mindanao at some of the yan parte na apekto. That's why we have to help each other na to minimize these issues, no? Because kung kailan pa meron na tayong maraming prospect, in fact this year the increase is expected to be more than 1 million tourists combined, about 500,000 Chinese, Koreans, 500,000 Koreans, 500,000 Americans, and 500,000 Taiwanese. So nearly over 1 million ang papasok, tapos biglang nagkaroon ng ganyan. That part maapektuhan, pero whereas the Canada and US has put travel warnings, China has not. No, because they know, they understand that you can control it within certain areas. Positibo yung mga negosyante. Very positive pa rin. Sila, For now, there's no major conglomerate that stopped their investments. There's no one I know that stopped their investments, except maybe sa Marawi area, no? Kasi, di ba sir, yung Marawi, karamihan dyan negosyante. Marami kasi nanggaling ako dyan. Nakita ko talaga kung gaanong negosyo. Very active siya. Paano sila makakabangon? Diba, may mga mananakawan ng puhunan, nawalan ng ganito. Paano sila makaka-recover? When there is going to be new projects going in, 10 billion at least, that is from the government sector. Tapos meron pang mga private sector at mga NGO magtutulong. International pa siguro. Yes, so we presume that at least 15 to 20 billion papasok. Diyan pa lang, marami ka ng proyekto. Also, sometimes when you go out, then you see more prospects and you have more opportunities. Dahil sa lahat ng mga migrante kung saan pumunta sa ibang lugar, nagkakaroon ng idea ng bagong negosyo, nagkakaroon ng bagong contact, nagkakaroon ng new sources of financing. At because Marawi will rebuild itself, that's for sure. But of course, what we want is wala namang babalik at manggugulo na naman ulit. But we cannot avoid na magkaroon ng gulo in our life. But what we can control is how we will respond to it. Pero sir, paano nyo mapapabilis? Diba, bilang ekonomista, paano kayo makakatulong doon sa mga taong, mga negosyante? Baka mag-alayulanda yan. Ano pwede yung maipayo sa government? Yung government pwedeng apart from the help sa mga tents at ganyan, siguro they can help provide financing also to some of these business and also put them in areas and in contact with other business people, other areas that they can work with. Because Mindanao is growing so fast now. It's one of the fastest growing areas. One of the effects of itong Duterte administration ay napalawak. Kasi taga dun siya. Napalawak yung places of development, hindi nakakonsentrate sa Manila. So that's one of the reasons na magkakaroon ng mga railway. I think na-announce lang yesterday na sa North, 5 stasyon na bukas. But we still have about more than 10 left that our problem in the Philippines madalas na nakakapagpapigil dito sa mga development ay yung mga right-of-way issues dahil meron mga ayaw talaga. May bayaran dyan Katulad yung sa Zamboanga, naka-recover ka agad sila, di ba? Yes. Mabilis ang recovery. Sana nga yung mga tulong na papasok, maibigay talaga dun sa dapat pagbigyan. Yun lang yun. Tama. Sana ay ganun. Pero sir, baka meron kayong ilalapit o ipopromote? Well, I think ang promote lang natin ay kung anong maganda para sa buong Pilipinas. While we are careful and we talk about and plan for negative events, let's also be positive and always look at the opportunities, and we have to work together to promote our country. Ngayon ang not all the time na we are flavor of the month. Ngayong taon na ito, flavor of the month tayo sa buong mundo So let's make use of this opportunity. May resorts pa. Ayun, sige. Thank you. Pag-bisita sa amin dito. Positibo talaga. George. Positibo.
Gabi mo, usong-usong sipon ngayon. Kahit ako, medyo sinisipon. Sa panahon siguro. Oo nga. Uy, nandiyan pala si Doc Sunny. Hi, Doc Sunny Sunny. Viloria. Hello. Hello po, good morning. Monica. Ah, yes, of Ayan. course. Si Doc Sunny from Phil Noni. Yes, of course. Alam mo, sakto kasi meron akong natanggap na testimonial recently, Okay. Doc About Sunny. saan to? Oo. About sa isang parang meron din ganyang sinasuffer na kalagayan, palagi nagkakasipon, lagi nagkakaubo. Nako. So sabi niya, nung nag-take daw siya ng Phil Noni, parang nag-improve. Nakatulong talaga sa health niya. Sandali, papanood ko sa inyo yung sinabi niya. Okay. Si Angelita Ineriditera po. Ang edad ko po, 82. Marami po akong sakit. Meron akong high blood, yung mataas daw ang uric acid ko. Nagkaroon po ako ng ng ubo. Ang hirap ng ubo ko na yun. Pagka yung yung huminga ako, sabi niya, gumaganon ba? Hirap na hirap ako. Masasakit na itong ganito ko sa kauubo. Ngayon, ginawa ko, uminom po ako Pinoni na yon. First time. Nung pagkainom ko, wala pang siguro mga 10 to 20 minutes, nawala yung ganon, nawala. Sabi ko, magaling na ako. Isip ko lang, isip ko. Nagsasalita ako sa isip ko. Magaling na ako. Ayun, tinuloy-tuloy ko yon pag-inom 3 times a day. Mga 3 araw, yung ubo ko tumigil. Wala na po yung ubo ko. Pero yung gamot, yung Pinoni na yan, dinediretso ko ng pag-inom. Kasi naginhawaan ako yung mga sasakit ko dito sa sobrang ubo, nawala na. Di-relax na ako. Mga 1 month, wala na po akong ubo, wala na akong sipon. Okay na ako. Yun po, kaya yung Pinoni na yan, malaking utang na loob ko po dyan. Gumaling yung hika ko. Tsaka relax na relax po yung paghinga ko. Sumarap po yung tulog ko. Kaya napakaganda po yan, produkto na yan na Pinoni na yan. Ako, ang mapapayo ko sa mga kapatid na may mga karamdaman, mag-take po kayo ng Pinoni. Naku, diba? ganun pala yun. Pag nag-take pala sila ng Phil Noni, nakaka-improve pala talaga yun ng mga ubo, sipon, lalo na yung pagtulog nga, di ba? Well, actually, hindi lang sa ubo, sipon. Kasi nangyari kay nanay, mababang immune system. Yes. And the first thing na inaatake kapag may mababang immune system is the respiratory system. Kaya, mo, ilang days ka lang, nights ka lang puyat. After second, third day, meron ka ng sore throat, which is part of the respiratory, o kaya sinisipon na tubo, or lagnat, no? Ngayon, yung case niya, it's a hika. Or sinabi niya mismo na asthma, no? Merong iba-ibang component ng asthma. Yes, ano po ba yun? Particularly, kailangan merong excess na production ng phlegm or mucus na kailangan mailabas. Once hindi pa nailalabas yan, hirap na hirap yung pasyente. Pero once na nailabas yung phlegm, malaking ginhawa for them. So, ang Noni nakatulong in the sense na pinapalabnaw niya yung phlegm para mas madaling ilabas. Second, meron siyang tinatawag na bronchodilator. Ibig sabihin, pinapabuka. Yes. Bronchodilator, pinabubukas yung daluyan ng hangin. Yes. So, it means mas madaling may ilalabas yung phlegm. And third, meron siyang heating effect for the body. Itong Phil Noni Yes, na because ito. of the omega-3, 6 component, no? So, yung 3 component na yun, nakatutulong para mapailabas yung phlegm. Pero Doc, paano naman kaya yung pag-inom nito? Especially dun sa kalagayan nga nung nakita natin sa video kanina. Kasi may sakit na siya. Kung may pa siyang medicine, makaka-impede ba yun dun sa pag-drink niya ng Phil Noni pa? In fact, no, marami kasing cases na may hika at may diabetes. That's a common combination. O kaya may hypertension. Kasi even for cases ng diabetes, this is very effective nagpapababa ng blood sugar. Now, for cases na talagang at that time may ina-attack siya ng asthma, you can take 1/4 cup 2 to 3 times a day. Immediately lalabas ang phlegm niya. Any age? Any age na may asthma? Yes. Okay. At saka, necessarily mga 10 years and above. Okay. And then, kapag naman as a prevention, kasi maraming pasyente nagtitake ng anti-asthma every day. Then, as a prevention, you can take 2 tablespoons 2 times a day. Dok, anong meron
mayroon sa Phil Noni o dun sa Noni fruit, no? Dun sa extract, para magawa niya lahat ng benefits na yan. Particularly yung bronchodilator, no? Meron siyang nitric oxide. Nagre-relax siya ng muscles ng para bumukas siya. Ng bronchus, ang term natin doon. And then meron din siyang component na yung sinabi ko nga, nagpapainit ng katawan, vitamin E or omega 369. At the same time, marami siyang phytonutrients na nagpapalabnaw ng plema. Can you replace yung mga regular na gamot mo sa ubo tsaka sa sipon with Philnoni? Instead na mag-take ka ng mga regular na gamot, Philnoni na lang. From my experience, no, kasi I give that regularly to the patients. No? Yan minsan, without telling me, inaalis nila yung gamot nila. Okay. Pagkatapos, i-relate na lang later, Doc, ito na lang iniinom ko. And it was much better. No? Kasi nga as a prevention, particularly sa case ng hika or diabetes, that's good. No? Pero in the clinic kasi hindi rin pwede natin sabihin directly sa pasyente, ito na lang iniinom mo. No? Particularly, you have to observe. Tingnan natin kung after 2-3 weeks maganda yung observation, you can totally rely on that. Pero kung hindi talaga kaya, you have to maintain your medication. Sa mga hintayin mo mag-improve bago mo tanggalin altogether yung medicine. So, sa mga taong stressful, nakakapaganda ito ng immune system, definitely, no? Kaya I even use that for cancer patients. Even mga pasyente for bypass o angioplasty, we use that a lot. Alam mo, kailangan ko nito kasi nga bibigyan ko si Doc Sara. Sobrang stress niya kasi ngayon sa work niya. Kaya kailangan niya uminom din ng Pero gusto ko lang tanongin si Doc, normally, based po sa experience, so gano'ng katagal yung parang pinakamabilis na nakita nyo agad yung effect? Nakita mo yung kwento ni nanay, no? Immediate, mabilis. Kasi right after? Kasi nga, mabilis siyang ipinalalabas yung plema. Yun ang the best, no? Kasi sa kaso ng hika, no, as long as may mucus plug ang tawag doon, may plemang nakabara sa bronchus niya, ay hindi giginhawa yan. Pero once na ilabas yan, malaking ginhawa sa pasyente. Naku. O tanungin mo na si Doc, saan available for Doc Sara? Kasi bibili ako for Doc Sara. Sobrang stress yun. Well, actually, meron na siya sa Mercury Drugstores at saka you can call yung hotline nila. Mas malalaman na. Okay. And lahat ng branches ng Bivital, we have it. Tsaka ang maganda dito, meron na siyang stevia. Diba? So medyo mas gumanda yung taste. Masarap na siya ngayon. Yes. Diba? Naku, thank you so much, Dr. Sunny Veloria. Yes, sabihin ko to kay Doc Sara, kailangan niya talaga. Okay. Sandali. Ikaw din, kailangan mo na. Ay, order mo na tayo. Nag-text. May nag-text? Oo, may nag-text. Oo, kaya lang ang hirap nung kumabasa. Oy, Doc Ja, may nag-text kasi sa akin. Nabasa mo ba? Sandali lang, ha? Ayaw kasi mag-load, pero kanina nabasa ko na siya. Siya si John Custodio. Kasi nag-basketball siya, tapos natapilok. So, yun ang kanyang naging problema, na aksidente siya. Anong question na? Oo, yun. Ano daw dapat niyang gawin? Ayaw kasi magbukas ng ko. Yung wifi natin. Pero nakita ko na kanina yung text niya. Message niya sa Facebook ko actually. Yun, aksidente siya, natapilok, habang nagbabasketball. The other day lang. Tapos yun, hindi naman daw namaga. Pero yun naman, nahihirapan siya, may apak yung paa niya sa sobrang sakit. So ano daw yung dapat niyang gawin? Well, kung gano'n, I would suggest magpa-x-ray siya to really make sure na wala siyang fracture. Kasi mahirap hulaan kung sprain lang ba talaga yan or may fracture yan. Pwede mo lagyan ng yelo. Obviously, kung masakit siya itapak, hindi mo siya dapat itapak kasi it's your body's way of saying may problema. So hindi mo dapat ipilit kung masakit talaga siya. We see the question, Doc, from an athlete's perspective. I've seen it kasi sa NBA games. Yung mga nasi-sprain, instead of making them sit down and just taking the out of the games, how come they parang binibenda nila na mas mahigpit to prevent daw the blood flow, tapos shoes as pinapalaro nila? That's basically to decrease nga the swelling. It's not to prevent the blood flow to the area, but to prevent swelling to happen on the area. But the thing is, you have to remember, this is what makes our lives as sports surgeons difficult. These patients are being paid for to do that. Kaya kumbaga sila, gagawin muna natin ang paraan. Dahil kailangan din maglaro, dahil kailangan natin mag-champion, dahil kailangan, may ganun eh. It depends. Sometimes, yes. Most of the time, yes. Kaya lang, these people have no choice kasi nga, it's their living. They make a living out of that. Pero kung sa ating mga mortal, sa mga normal beings na we don't make a living out of playing basketball, then I don't think it's really
worth it na ipipilit mo pa siya, na ilalakad mo pa kung sakit na sakit ka na, magpakonsulta ka na muna. And also, Diego, gusto ko lang din sabihin, these NBA players or these PBA players, you have to know, you have to be aware that there are doctors on the field. So, tinitingnan agad sila ng doktor. At pag sinabi ko, kunyari, it just so happens ako yung nandun sa game. Pag in-examine ko, sabihin ko, hindi, out to. Kasi mukhang fracture to. X-ray muna yan. Papakinggan nila dapat yon. Ngayon, malalaman kasi nung doktor, more or less, kung may examine siya, kung fracture lang ba to o sprain. Or sprain. And it also depends on how bad the mechanism is or how severe the pain is. Okay. So, syempre, ang mga pasyente, sasabihin naman din talaga niyan sa'yo or yung mga athletes, sasabihin nila sa'yo, kung, Doc, sobrang sakit talaga, hindi ko kaya. Yung ganon. And it's really, kumbaga nga, the important thing there is there's a doctor on standby. As opposed dito kay John, na mukhang hindi naman pa siya nakikita That's all ng about doktor from yung agad. perspective ni John, di ba? Mga mortal naman. Na mortal. So kung ako kay John, to ice or to... Ice. Kasi pag warm, Kasi confused ang mga tao. Unahin ba? Ano unahin? Ice first. Ano yung time period ng ice? I don't have any time period for icing. Honestly. Talaga? For me, if it's an injury, Ice talaga. I would ice it. Ice Right baby. away. Just to stop the swelling. Yeah. And even if 2 weeks na siya, pero magapa siya, I would still Kasi ice may mga it. ibang doctor, they'll tell you, after 2 weeks, i-expose mo sa hot compress to the blood. For me, again, there are several ways to skin a cat. But for me, magana yan eh. Pag sabi mo nga kanina, no? Pag nilagyan mo ng warm compress, mag-open up lalo yung blood vessels, pupunta lalo dun yung swelling. So kunyari, Doc, on the let's say third or fourth week, nandun pa yung maga pero paliit na. Do I still put ice? Ako, ice Won't it stop the blood from try to flow para you don't lumiit? ice it the whole day. Oo. You don't maintain it 24 hours naman. Katagal i-ice yun, Doc? I would say lang, well, syempre, immediately after the injury, medyo tagalan mo ng konti. Lalo na kung maga-maga talaga siya. Or let's say, after surgery, lagay mo siya. But kung kunyari, say, nag-work ka naman or pumapasok sa eskwela, mga 15 minutes every 4 hours if kaya. Paano yung ginagawa after pilay? Kasi nung mag-basketball kami, gano'n noon, yung may bote. It's more for range of movement eh. Kaya nila nilalagyan ng bote sa ilalim. Nilalagyan yung parang, yung parang tela na stretchable. Yun nga, to prevent the swelling yun, yung elastic bandage. So, ayun na muna dapat gawin. Kung ako, yaluhin niya muna. Ice kagad. Pwede siya mag-take ng pain relievers, pero pinakamaganda, pa-check niya sa doktor para masabi kung may fracture o wala. Sige. Sabihin ko yan kay John Custodio. Yun yung sagutin mo na i-reply yung ko text sa kanya. niya, Ha? Sige, magpa-x-ray na siya. Okay. May signal ba? Kasama kanina yung parang hinahulugan. Hoy Mon, ano nang balita dun sa SSS? Diba rebatahin nga yung mga properties ng mga employers? Sumulat na sila kay Duterte na mabigyan sila ng power na gaya na ginagawa ng BIR, magkaroon din sila ng power na kung isang kang delinquent na employer, hindi ka nagbabayad ng contribution ng mga employees mo, pwede lang kunin yung ari-arian mo, yung mga pera mo sa bangko, magagawa na nila yon. At ang nakapagtaka dito, tinanong ko nga si President ng SSS, si Sir Manny, na ba't ngayon lang yan, noon pa pala, ay power na ng SSS yon. So, yun yung mangyayari. So, pag nangyari yon is mas lalaki pa lalo yung contributions na, yung collections na nakukuha nila. Kasi ngayong year, yung first 4 months pa lang, ang taas nung collection nila, 52 billion. Compared dun sa 47 billion last year, the same period. So sana, yung mga employer dyan, babala sa kanila na hindi nagbabayad. Magbayad sila ng contribution nila. Is this for immediate action? Gagawin na right away? Kailan magiging implementation? Ang hinihintay na lang nila is yung approval ni President. Kasi tinanong ko nga, ba't kailangan pa na approval kung nandun naman talaga sa mandato nyo? Kasi meron pala mga details sila na inilagay kung paano gagawin yung proseso. So yung process na ipapa-approve nila? Kasi dun sa mandate, parang nakalagay lang na generally, pero yung wala specific yung na wala. Okay. Sige, abangan ko yan. Ako, okay ako dyan. Ako din.
Ikaw. Yes. Itong United Filipino Consumers and Commuters plan din na sumulat kay Pangulo kasi inaprubahan na ng Philippine Ports Authority yung 24% increase sa tariff ng mga cargo handling na dumadaan nga dito sa Manila North Harbor Port Incorporated without the consultation of consumer groups and stakeholders. Kaya nagrereklamo sila ngayon bakit itataas, hindi naman sila kinonsulta, wala ring approval galing sa kanila. Ang domino effect kasi nito, syempre yung presyo. Yes, maipapasa yun sa part ng consumers, tataas na naman yung mga presyo ng produkto sa merkado at pasan yun ng mga consumers, of course, mamili. Ang gusto ko lang malaman, bakit 24%? Paano na-determine yung ganyan? Parang hindi ba parang biglang taas? Ang laki agad? Parang 1/4 O agad? unti-unti naman nila per year, diba? Bale, 3 yun. 3 parts. 8 this year, 8 next year, and then 8 in 2019. So 3 years. Yeah. So, ang sabi nila, ang reason nila, tumaas daw kasi yung sa crude oil sa international market. Nung ibinaba nila yung decision na yun, pababa na yung presyo ng petrolyo. Kaya, umaalma itong UFCC. Nagreklamo sila. Ito na naman yung mailap na reason na mataas ang pandaigdigang presyo ng mga sa merkado. Oo, kaya naman tayo hindi natin maintindihan. Pero sana, no, mapag-aralan pa mabuti yan. Si Grace, kamusta na? Si Grace. Crisis natin. Si Greg Tulong sa atin Ito doon. medyo nakakalungkot lang kasi kahapon nakausap natin yung isa sa mga troops natin doon, yung SAF. Parang humihingi nga sila kumbaga ng tulong sa mga kababayan natin. Parang kahit sa prayers man lang daw. Sana wag daw silang makalimutan. Kasi yun ang pinakamalaking tulong sa kanila. Tsaka parang sinasabi rin nila na parang sa situation nila ngayon, ang pinaghuhugutan lang talaga nila ng lakas ng loob. Nagtitiwala sila sa Diyos kung anong mangyari. Kasi sworn duty nila yun na iligtas yung parang okay nang mawalay kami sa family namin. Pero sana daw na parang isama natin lang sila sa prayers natin para makauwi naman sila ng ligtas dun sa family nila. Paano ba sila matutulungan, Grace? Di ba may mga bank accounts ba? Paano mabibigay yung help mo? Aside nga dun sa mga prayers natin, meron ding mga bank account na nilabas ang AFP, yung mga gustong tumulong, yung mga relief goods na pwedeng ipadala sa kanila. Kasi kung makikita talaga natin, delata lang yung ibang kinakain nila, sardinas. Kung ano lang yun nandun, pinagkakasya nila. Kumbaga, tsaka pag pagod yung isa, palitan talaga yung situation nila based on sa na-interview natin na isang member ng staff. Talagang hindi mahirap yung sitwasyon. Pero, kumbaga, pinagkakasya nila kung ano yung meron. Tapos sama-sama pa rin sila, yung mga troops nila, hindi nila iniiwan. Tsaka nakita ko meron naman talaga mga doctors doon na nakafocus talaga sa kanila, di ba? Kasi parang meron silang isang site or camp doon kung saan nandun yung mga sugatang sundalo talaga, di ba? Tsaka sabi nga ng mga doctors doon, hindi lang physically yung injuries nila, emotionally, yun yung pinakamabigat yun para talaga, sa kanila. yun yung parang pinagdadaanan nila. Kasi bukod doon sa bakbakan, yung malayo ka lang sa pamilya mo ng ganun katagal, di ba? Tsaka syempre yung worry din ng family na nandun yung asawa, anak, magulang nila. Kaya yun lang yung pinakasimpleng hiling ng mga troops natin na sana isama daw sila sa mga prayers natin na makauwi sila naman ng safe sa family. Meron bang hashtag yan? Pray for Marawi troops? Ang hashtag ng AFP, #support our troops. Support our troops. Okay. Actually, may mga t-shirt mga silang binenta before, di ba? Na sold out na nga. Uy, si Monok Sonda, magpapachorizo. Tara na, mag-breakfast na tayo. Anong sinabi mo? Ang dami. Andali akin na. Hindi ka na. Picture tayo. Sige. Wait lang! Oli ka dito, Kikay. Ay, ito na! Dali ka. Favorite time of the Dito ka. day. Madami tayong bisita today. Hi, mga chef! Oo. Good morning po. Dito ako, tsaka kayo sa gitna. Oh, siya si teacher. Hi, teacher! Hello! Kamusta naman ang performance ng mga students mo today? Well, sobrang okay. Magaling sila. Sige, Pasado. ma'am, pa-introduce mo yung mga students natin. Kasama ko ngayon si Jasper. and Hi, si Jasper. Patrick. Jasper and Patrick. So sila ang nag-prepare ng breakfast natin. With your guidance. Okay, simulan natin si Jasper. Okay, Jasper, anong na-prepare natin? Healthy meatball pasta po siya. Ba, healthy meatball. Interesting. Wow! Ito yung inaabangan mo kanina. No, kasi healthy meatball Yes. Pakipashare naman yung ingredients natin. Healthy po siya kasi rich po sa vitamin A. And the ingredients are 1/4 kilogram ground beef, 1/2 cup carrots, 1/2 cup pumpkin, 1/2 cup malunggay, 1 tablespoon onion, 1/2
1/2 tablespoon garlic, 3 tablespoon all-purpose flour. Yun po. Interesting may malunggay Opo. Tapos ano ba benefits natin sa malunggay? Ako alam ko. Vitamin A. Tsaka recommended din ito, chef, sa tsaka Tito Diego, sa mga nagbe-breastfeed. Yes, of course. Ang malunggay. Of course. And for any issue actually. Tsaka masarap itong malunggay. Anyway, pa-share natin. Sige, paano ba linuto to? Go, chef. Sige. Una po ilagay po yung ground beef. Sumunod po yung onions and garlics and carrots. Wow. And yung malunggay. Ayun. Then po yung kalabasa. Kaya pala healthy, no? Kicks, no? Super. Veggie meatball ito. Ayun. Mix po siya. Tapos imimix. Opo. And sunod po yung 1 egg. Tapos ito, flour. Flour po. Tapos yung 1 egg, pwede yan kunyari sa mga kalahating kilo. Opo. Kalahating kilo, okay. Tapos yan yung salt and pepper. Opo. Mix po siya. Ayun, mimix natin with gloves. Siyempre, kailangan mag-gloves kaya malay mo saan nanggaling yung hands mo? Dumi. Diba? Para at least hygienic tayo with gloves. Ayan. Yes. Minimix na ni chef, tapos yan, anong ginagawa mo ngayon, chef? Niro-roll ko po siya. Parang yung shape ng meatballs. Opo. Lagyan po, ilalagay po yung quesos dun sa loob. Quick melt to, no? Quick melt siya. I love that cheese. Yummy. Healthy pala to with a surprise inside. Tapos, ano yan, chef? Oil po. Kahit anong oil, is this vegetable oil, olive oil? Like, may budget ka olive oil mo para healthy, diba? Para healthy all or the way. canola. Ayan. Kasi fina-fry na natin, chef, no? Ayan, Wow! Healthy, Ha? Yan ang meatball. Pero yung pasta... Ito ang ating healthy meatball pasta. Yan. Ayan, napakasarap. Healthy meatball pasta. Tapos yung isa naman, sino gumawa? Si Chef Patrick naman ang gumawa nun. Siya yung gumawa ng sauce. Sauce ang ng pasta. ating pasta. Tapos, ikaw naman, Chef Patrick, ano yung ginawa mo? Yung grilled chicken din po. Grilled chicken. Ito. Ano ba yung mga ingredients sa paggawa sa ating grilled chicken? Ano lang po, simple herbs and spices lang. Ayun po. lang. Okay. Madali lang. Share mo kay Chef Patrick yung pasta ko paano ginawa. Yung sauce yung sauce kasi ito ginawa meatballs. Nagtulungan sila okay. Joint effort yan, team yan. That's nice. Ano ba ingredients natin? 1 cup mushroom, 1 cup sausage, 1 tablespoon of butter, 1 cup beef broth, 1 liter spaghetti sauce, 1 pack all-purpose cream, 1 tablespoon of basil leaves, 1 tablespoon of sugar, 1 teaspoon of salt and pepper, 1 cup of grated cheese, 1.5 kilogram of spaghetti noodles. Oy, ayun. So sige, paano ginawa to? So, una po, half butter lang po. Ipapaano po siya, mamelt po. Then, saute the garlic and onions. So, red onion, no? Red onion to. Red onion. Very good. Then, the sausages. And the mushrooms too. Yun. And yung broth po. Kung healthy yung meatball, at least dito bumalansi tayo. Ito favorite part ko na to. And the spaghetti sauce. And the tomato sauce po. And the tomato sauce. Ayan. Then mix very well. Then at the all-purpose cream. Then the basil leaves. So dried, no? Dried siya. Dried. Then the pepper. Yan. Sugar po. And last but not least, the salt. So, di ba, Kikay, favorite mo yung pasta? Yes, ang pasta talaga. Alam mo, hindi ako umuurong Tapos, haluin lang natin to na maigi. Yes po, na very well. Para magkano po yung mixture niya. Ganun ba, Erika? Haluin ba? Natural. Tanong ka pa Yung iba gusto nila. Yung mga tanong mo. Alam mo yung gusto nila, yung nakatayo lang yung pepper. Tapos, pepper mo. Di, may dala pa silang Uy, ano to? Mukhang masarap ito. Yan po ang spring rolled bread. Kayo rin gumawa? Yes po. Pati yung bread? Yes po. Ba, very good Thank you po. Ayun. Uy, teka lang. Nagugutom na ako. Hindi, pero yung mga contact number nyo. Ay, oo nga pala. Ano yung contact number ninyong dalawa?
Para sa mga nagnanais na... Nagnanais na nagpapatulong, humingi ng recipe. Tsaka ng kanilang services, cooking services. Sige, go. 0915-4494-732. Tapos ikaw naman, Patrick. 0916-230-2325. May mga FB ba kayo para ma-add namin kayo? Yes po naman. Ano yung FB mo? Jasper Ian lang po. Jasper Ian. Okay. Ikaw naman, Patrick. Patrick De Lima. Patrick De Lima? Wow! Nako, bigatin to. Mahirap ka. Mahirap ka. O, teka lang yung ano nila. Oo, si teacher. Nakatago si teacher. Dito ka, teacher. Ikaw, paano ka namin makukontakt? Facebook account ka lang is Rochelle Subico and you can contact me sa 0927-733-9419. Meron ka rin bang FB, teacher? Yun, Rochelle Subico. Ay, okay, sinabi na sige. kanina. Inulit lang. I need to clean Hindi my nakikinig. ears. Gutom na kasi ako eh. Pwede na ba kumain? Pwede na. Yes. Uy, Thank you ah. Thank you. Next time ulit. Hinapak yung mga estudyante. Very good. Ulitin natin lahat ng estudyante. Oo, baka next time lahat na estudyante mo pwede na dito. Pwede. Sige po, thank you. Thank you. Nako, kakain na ako. Ayan. Kaya nga, well, ang art ba ay may limitasyon sa sinasabing panggagaya o limitasyon doon sa parang katulad naman, hindi naman talaga gayang-gaya. Yan ang problema, Prof. George. Idea cannot be plagiarized. Tayo lang mga artists ang nakakaintindi niya. Oo. Siguro nga sa bandang huli, nasa interpretasyon na lang ng tumitingin. It's in the eye of the beholder. Oo, nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo interpret yan. In the first place, libre pong naibigay sa UP yan. At tinanggap naman po nila, pati daw yung idea, pinresent naman daw pala sa administration ng UP yan. At tinanggap naman nila. And so therefore, libre and therefore, okay lang na naandyan. Kung patatanggal yan, nasa sa kanila na po yan, sa bandang huli, hanggat maaari, huwag tayong manggagaya. Ang importante, lagi, originality is the best. Maraming salamat po mga kasambahay sa inyong panonood, pakikinig sa amin. Pansamantala po kayo nagpapaalam sa huntahan. Ako po si Atty. George Awin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.